Si May Kasiguran. O, game ho, mga kababayan. Umpisahan na natin to. Wala nang paligoy-ligoy pa ho, mga bossing. Nako, sino ba? Umpisahan natin kay dating Speaker Martin Romualdez po, mga bossing. May sinasabi si dating Speaker Martin Romualdez, ano daw ho? Sabi ex-Speaker, no evidence against me. Totoo naman di ba? Yeah, wala na. Tapos na usapan natin. Meron po ba silang naipakita na ebidensya dito sa tao na to kay Martin Romualdez? Wala na. Matapos na po yung topic niyan. Hindi. Totoo lang Sabi ko naman sa inyo mga kababayan pagka yung mga kausap natin, wala naman silang ebidensya, walang maipakita na kahit ano, wala nang pag-uusapan. Saka tayo mag-usap kapag meron na kayong maibabalandrang ebidensya dito kay Martin Romualdez. Saka na natin pagtuunan ng pansin at pag-aksayahan ng oras kapag meron na kayong ipanglalaban na ebidensya para kay Martin Romualdez. Pero kung wala tapos ang ibabalandron nyo lang sa amin, yung mga Orly Gutesa na hanggang ngayon hindi mahagilap, hindi makita, paano ba naman yun? Miski sa korte hindi tatanggapin yun, mga kababayan Di ba? Yung mga paligoy-ligoy at hindi mga maintindihan ng mga sinasabi ni Orly Gutesa na kinakailangan laging katabi si Marcoleta kapag binabasa yung kanyang sariling sinulat. Paano tatanggapin sa korte yun? Mga bossing, yung mga salaysay na ganon, walang bigat. Di po ba? Aminin na natin, walang bigat mga bossing. No? Meron pa silang nalalaman. Eto, meron tong notaryo. Ayun, salpak. Yare, doon pa ng doon pa na issue. Doon sa notaryo. Peki daw po. Isa lang ang mali. Mali na lahat yan. Sabi ni Nenita Gumangan, anak, go lang po, anak. Paano pag-usapan? Ano pag-usapan natin dito? Pag tinanong natin sila, sige, ano ba yung masasabi mong mabigat na ebidensya ninyo dito sa tao na to kay Martin Romualdez? Pagka walang masabi, tapos ang usapan. At saka mga bossing, tignan nyo, sila Ches Escudero, 20 minuto yung inialay na oras nila para doon sa audition, para sa vice-presidente. No? Habang nanonood ang vice-presidente. Sa 20 minuto na yon mga kababayan, kala ko pasabog. Yung pala, utot lang. Sa 20 minuto mga bossing, wala akong narinig, o wala akong nakita, o wala silang naipakita, o wala silang nailatag na ebidensya laban dito kay dating House Speaker Martin Romualdez, mga boss. Si Marcoleta na lang sana ang nagbasa ng script na ginawa niya. Totoo no? Tapos kunyari si Gutesa na lang pipe. Pipe po yung Tapos ako na lang po babasa. Hindi pa natin nalaman, hindi pa natin nakita na halos alam ni Marcoleta lahat yung nandoon sa salaysay. Tapos si Orly Gutesa kailangan word by word babasahin. Na imbag na malim lakay, sabi ni Lord 2524. Sabi, November 30 na naman, rally daw ng mga maiitim ang isip. hindi na natapos yung rally, mga kababayan. Simula yata nung nag-umpisang umupo si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente, rally na, rally. At kada rally mga bossing, ano sasabihin nila? Magnanakaw si Martin Romualdez. Tanungin mo yung mga nagra-rally na yon, asan ebidensya? Walang ipapakita. At saka mga bossing, sorry ICI ito opinion ko lang ito no, ICI, sorry Ombudsman Remulla opinion ko lang po ito. Tingin ko kaya nyo lang gustong makasuhan ito si Martin Romualdez, kumbaga para masatisfy nyo lang yung mamamayang Pilipino di ba? Ano sabi po ng ating ombudsman na si Boying Remulla? Makakasuhan si Martin Romualdez. Pero kailangan pang 6 hanggang 9 na buwan bago makasuhan. Hindi ko kagaya nitong mga senador na malapit ng mga makulong. Biruin mo agad-agad, December 15 agad mga bossing. Congressman na mga malapit ng makulong, December 15 agad. Yung kay Martin Romualdez, bakit ganon? 6 na buwan hanggang 9 na buwan, bago pa lang makakasuhan si Martin Romualdez. Isa lang ibig sabihin yan. Baka hahagila, pahanap pa
ng ebidensya laban sa mamang ito. Di po ba? Kasi kung may matibay na ebidensya, salpak agad yan. Kasuhan na natin yan. Kaso wala. Yung Orly Gutesa ho, hanggang ngayon, hindi pa lumulutang. Hanggang ngayon ho, mga bossing, wala pa din. Di po ba? Paano yun, mga boss? Wala yang rally na yan. Walang kwenta. Anti-corrupt yan. Sabi ni Benj Uy. Sabi ni John Balbastro, no? Kayong tinutugis ng gobyerno, sumuko na kayo. Huwag sa media kayong magpaliwanag, kundi sa korte. Sabi niya kay Chavit Singson. Tingnan niyo ho yung mga nasasabit, mga kababayan. At yung mukhang mga malilintikan ho pagdating ng Disyembre 15. Hindi na po hindi na po mapakali. Kaliwat kanan na po yung kanilang mga kaliwat kanan na po yung kanilang mga papreskon, kaliwat kanan na po yung kanilang mga pa-interview. Si Chavit Singson niya, baka makapal na aibag nun, kakapa-interview. O isa din ho yun sa madadawit at tingin ko isa din ho yun baka sa papasok. O isa din sa papasok doon sa oblo na bagong gawa ng ating gobyerno. Pero etong mga bossing, hanggang ngayon wala pa din silang maipakita ebidensya. Paano yun, mga kababayan? Bakit ba ito lagi ang ginigiba nila si Martin Romualdez? Kasi po alam nila na yan ang pader ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po pinagpipilitan nila na masibak matanggal sa pagiging House Speaker o mawala sa Congress si Martin Romualdez. Bakit to, mga kababayan? Yan yung pader ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi hinahayaan na birahin at hindi hinahayaan na mapatanggal si Pangulong Bongbong Marcos. Naalala nyo yung pakudita-kudita nila doon sa Congress? Kailan ba yon? Mga bandang last year pa yata yun, di ba? Si Aling Maliit. O kung hindi nila naalaman yun, malamang po nakaupo yun bilang House Speaker. Tapos ano gagawin? Magkukudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po mga kababayan, G na G at gigil na gigil sila kay Martin Romualdez at hanggat maaari sinisiraan nila. Di ba Ma'am Neng Gigi? Yan kayo late na naman kayo. Kanina pa tayo nag-umpisa dito. No? 10 minuto na ako. Ngayon pa lang kayo nagladatingan. Paano yan? Sabi ni Nenita, gumangan, boss, kakampiyan ng Satanas. Alisin ko na ho ito. Kung maalala nyo si Chis Escudero, mga bossing, di ba? Kung maalala nyo si Chis Escudero, mga kababayan, 20 minuto nag-alay ng kanyang oras para sa vice-presidente. Ako para sa akin